Amen. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. And let us continually declare our 2024 declaration para sa oras na to. Amen. Are we ready? To shout and declare God's faithfulness and goodness para sa taong ito. Praise God. Okay, sabay-sabay po nating i-declare ng buong puso na may pananampalataya. 1, 2, 3, go! Blessed is the one who trusts in the Lord, who delights in the law of the Lord. They will be like a tree planted by the water that streams out its roots by the stream, producing fruit that yield 160 and 30-fold. Let our roots grow down into Christ and let our lives be built on Him, growing our faith strong in the truth. In 2024, we must plow, cultivate our faith with double care for it by a deeper understanding and obedience to the Word of God. When rain comes and the winds of trials blow, we will not fall, because we had our roots on the rock, the Lord Jesus. Amen. May Christ dwell in our hearts through faith, being rooted and established in love. Praise God. I just want to share po from Psalms chapter 95, verses 1 to 3. Sabi po dito, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation." Verse 2, "Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song." Verse 3, "For the Lord is the great God, the great King above all gods." Amen. Kaya sa hapon pong ito, sa oras na to, let us continually acknowledge the presence of God, how powerful He is, how magnificent He is sa buhay ng bawat isa. Amen? Tayong lahat po ay magpuri at magsamba sa Panginoon. Amen! Let us clap our hands for Jesus. Come on, church, give Him praise. Ang lahat ng may kamay, palakpak. Oh, we praise you, Jesus. Sing our praise. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Sing as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I'm praise the Lord. Oh, my soul, sing praise, praise the Lord. Oh, my soul, I'll praise when I feel it. I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise
it inside. Praise the Lord, oh my soul. Yes, Jesus. We praise God, you're sovereign. We praise God, you reign. Hallelujah. Come on, church. Let's shout and declare. I'll praise God, you're sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I'll praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. I'll praise God, you're sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I'll praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. I'll praise God, you're sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I'll praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. I'll praise God, you're sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated. Oh, praise God, you're faithful. Oh, we praise you, Jesus. There's nobody greater than you. I'll praise God, you're sovereign. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I'll praise God, you're faithful. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord. Oh, sing praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it for the last time? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Yes, Jesus, we praise your name. Hallelujah. Come on, church, clap your hands. Give him praise. Oh, we extol your name, Lord. Let's sing, get up. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Come on, church. Keep singing. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Come on, church, keep declaring. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. He picked me up, he turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up, He picked me
my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank for the last time. Let's sing. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my life. Oh yes, Jesus, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God. Sing hello. Hello's another one. I am free, I am free, oh I am free. Hello's another one. I am free, oh I am free, oh I am free. Hello's another one. I am free, oh I am free, oh I am free. Hello's another one. I am free, I am free, oh I am free. Hello's another one. I am free, I am free, oh I am free. Hello's another one. I am free. Oh, sing hello's another one. Hello's another one. I am free, oh I am free, oh I am free. Hello's another one. I am free, oh I am free. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Yes, Jesus. Oh, we thank You for Your presence. We thank You for your Holy Spirit, Lord. We just want more of You this time, Jesus. And as we worship You, Lord, Ikaw yung patuloy na magparanas sa amin ng Iyong pag-ibig. Patuloy na magparanas sa amin, Panginoon, ng Iyong pag-iingat. We praise You, Jesus. For You are faithful and You are able. You alone is good. You alone is great. For You alone is the King, our great God. Sing, I call You. I call You faithful, for the promises You've kept, for every need You've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how You blessed me, how Your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how You love me. What a friend You have been.
that you've redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hands has never let me go, you never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend we have in you. Yes, Jesus. For every mountain, for every open door, Lord, you are there. Yes, Jesus. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna, oh, for your forgiveness, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just want, oh, for your salvation, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for your forgiveness. Yes, Jesus, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, and I just wanna thank you, Lord. For you have been so good. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you
church, let's keep singing for every morning. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every morning, for every morning, for every open door. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna, oh, for your salvation, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, we just wanna thank you, Lord, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord.
deserve all the glory, O God. You deserve all the honor, O God. Mga kapatid, sa hapon na ito, alam ko na isa lang ang dahilan kung bakit ka pumunta sa iglesyang ito. Ang dahilan na sambahin ang Diyos na nagligtas sa buhay mo. Ang dahilan na sambahin ang Diyos na nagbigay ng lahat-lahat sa buhay mo. Sa oras na ito yung oras para ikaw naman ang magbigay ng papuri sa Panginoon. Maraming biyaya kang naranasan mula sa Panginoon. Kapatid, minsan lang tayo nagkakasama-sama sa iglesyang ito. Kaya nawa, as we worship, as we listen to His Word, as we praise His name, ibigay mo yung best mo because He already gave all His best to us. Lahat ng bagay na nararanasan mo ngayon ay dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon, why don't you praise your hallelujah? Why don't you sing your hallelujah to our God? Why don't you shout the name of Jesus in your lives? Why don't you shout the name of Jesus, of the one Savior who saved your life? Yes, Jesus, you deserve all the glory, O God. You deserve all the honor, O God. Yes, Jesus. Lord, in every corner of this church, we want to experience your Holy Spirit. We want to experience the living God who is within us right now. Salamat, Panginoon, because in spite of the busyness of our lives, Panginoon, we always hear, Panginoon, to listen your word, Panginoon. We come in this place, Panginoon, para ikaw naman ang bigyan namin ng oras, Panginoon. Para hindi kami maging unfair na mga anak mo, Panginoon, na lagi na lang kami ang nagre-request sa iyo, Panginoon. Lord, this afternoon, we want to hear your voice. We want to hear the message, oh God. We want to hear the things that you want us to do, Panginoon. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, Panginoon, ay panandalian lamang. Ang mga bagay, ang mga kayamanan na meron kami, Panginoon, sa mga oras na ito, ay mawawala, oh God. Ngunit ang iyong salita, ngunit ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginagawa namin para sa iglesia mo, Panginoon, ay kailanman hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya salamat, O Diyos, that in spite of our busyness, we are here worshiping you, Panginoon. And it is all by your grace, Panginoon. Kung hindi dahil sa biyaya mo, wala rin kami dito, O Diyos. Kaya Lord, this time, may you receive our highest praises, our highest honor, our highest adoration, Panginoon. Dahil wala po kaming ibang Diyos na nais paglingkuran, kundi ikaw lamang. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng maraming bagay sa aming mga buhay. At nagpapatunay, Panginoon, ng kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa opportunity na ito that we're going to have our second service. We pray, Father God, for each and every one of us that may we experience the Holy Spirit, may we experience the joy of our salvation, may we experience the essence of the gospel, Father God, that we have in our lives, Panginoon, that whenever we hear your word, Panginoon, may bagong revelation, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, mapangibabawan ng kapagod ng aming mga pisikal na pangangatawan, O Diyos. Ngunit, kami po, Panginoon, ay magkaroon ng puso, ng maayos na pandinig, Panginoon, na marinig ang iyong salita, ang pangungusap mo sa aming mga buhay, Panginoon. For us to be guided once again with your word, Panginoon, and throughout the week, Lord, naniniwala kami, Panginoon, that the victory is ours. Because you already made us victorious, O God. From the 2,000 years ago, Panginoon, nung ibinigay mo ang buhay mo, Panginoon, we already victorious, oh God. Kaya, Lord, as we go on for this week, Panginoon, ikaw ang maging gabay namin, ang salita mo ang panghawakan namin, upang kami, Panginoon, ay hindi madidistract ng kaaway, oh God, para kami, Lord, ay susunod at maging intact, Panginoon, sa Diyos naming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, we pray for the person that you're going to use. Lord, fill him with your Holy Spirit. Let the powers that he needs, Panginoon, right now, cover him with your blood, Panginoon. Let your anointing to his lips, to his human being, Panginoon, ang kanyang maranasan, Panginoon. At sa bawat isa sa amin na makikinig, oh God, let your presence be with us at maintindihan po namin, Panginoon, give us the understanding, the wisdom that we need, Panginoon, para mas lalo po kaming lumalim
sa aming pagkaunawa at aming relasyon sa iyo, O Diyos. At sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nakikinig via online, via Facebook, ngayon, Panginoon, Lord, let your Holy Spirit work in them, Panginoon, na maranasan din nila how you have been faithful in our lives, Panginoon, kung paano mo kami pinagpapala sa lugar na ito, dadaloy din ang pagpapalang ito sa kanila, Panginoon. Thank you, O God, for making us a channel of blessings once again this week, Panginoon, na aming haharapin, Panginoon, as we face this week. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging victorious kami at maranasan ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesus na buhay at kailanman ay hindi nang iiwan. Salamat, O Diyos. Let's praise and worship our God. Let us shout the name of our Jesus. Yes, Jesus, we want to shout your name, Father God, in this place, in our lives, Father God. In this community, O God, you alone deserve the highest praises. You are worthy of our praises, O God. We thank you, we glorify your name. All the praises and honor belongs to you alone. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise God. Bago po tayo maupo, magbati ang Kristiyano po tayo. I love you with the love of the Lord. Happy are those that are called Christians, living in Jesus with valued existence, surrounded by holy worshipers, blissful with gladness and thankfulness. Abundant life is what we hold, and mercy and love fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. The fullness of life we receive. We are triumphant in all our endeavors, living as one, we're more than conquerors. God's light and love are what we share, working in mysteries with constant care. Abundant life is what we hold, and mercy and love fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life is what we receive. Your fullness of life we can see. Abundant life is what we hold. In mercy and love, He fills our soul. Abundant life is what we have. This is the promise of our God. Abundant life. Praise. Yun. Ay mga kids, dito. Bless natin. Wala yung bodyguard ko ah. Dalawa lang? Okay. Tayo pong manalangin para sa mga batang ito. Dito kayo. Dito. Yan. So atin po silang ipanalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord, para sa mga batang ito. Dalangin namin, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito, na patuloy sila, Panginoon, na lumaki ng may pagsunod sa iyo, pagkatakot sa iyo. Lord, salamat po sa buhay nila at nakasama namin sila sa pagpapala mo, O Lord God. Dalangin po namin, O Panginoon, na pagkaloob po sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral, gabayan po sila sa bawat araw-araw na kailang ginagalawan, Panginoon. At muli, O Diyos, sila ay patuloy na lumaki at lumago sa pananampalataya.
Pagpalain mo po sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello po. Mapagpalang hapon po or gabi po sa ating lahat. Ako po ay magte-testimono kung bakit po ako narito sa harap. Maraming salamat po, ako po ay napili na ano ko po yung ano ko dito. Unang-una po una po ako dito, in-invite po ako ni Sis Clarice na mag-attend daw po. Ngayon na-experience ko po yung ano ni Pastor Barte. Sabi niya po na bonsai. Ako po maging bonsai. Yun po lagi kong natandaan sa sarili ko. Yun po ang part na natandaan ko kay Pastor na yung bonsai. Ayun, hinano ko sa sarili ko, in-apply ko po sa sarili ko na ayaw kong maging bonsai. Sinalaksikin ko lahat ng ano kay Lord Jesus. Maraming nangyari sa aking buhay po na hinilom ni Lord. Siya po ang nakapagpahilom sa akin ng lahat ng sakit ng loob, sakit ng basta emotional, lahat po. Pero siya po lagi ang nagbigay ng ano sa akin, pag-asa. Tsaka pag may problema po ako, lagi ko po sinosurrender sa Kanya, lahat po sa Kanya. Tapos po naranasan ko yung bigat na nararamdaman na problema ko, hindi ko na po nararamdaman pag sinishare ko po kay Lord. Parang kasama ko po siya nabibitbit sa aking problema. Lagi ko pong inaano yun. Pag halimbawa may nararamdaman po ako, sinishare, nagano po kay Lord. Tapos, ayun po, binibigyan niya po ako ng wisdom. Maraming nangyari sa aming buhay, lalo sa aming pamilya, na ngayon po ay naisama ko po dito na laging pinagpa-pray. Ang pamilya po ni Mario, yung asawa ko po, na lahat, nandito na po kami. Lagi ko pong pinagpa-pray yun. Napakabuti ng Panginoon sa aming magpapamilya dahil po lahat nandito na po kami. Yung isa na lang po, bunsong lalaki, yung pinagpa-pray ko pa po. Sana po, pag will ni Lord po, matutugunan niya po siguro. Yun po. Dito po sa church, hindi po tayo pumunta dito para maging holy o banal. Pumunta po dito tayo para sa ating pagmamahal ng Panginoon at saka sa pagpapatawad niya po sa atin. At para lalo po natin siya makilala, para po lumalim po yung faith natin sa Kanya. Ang dami ko pong naging ano kay Lord, ang dami ko pong, kung talagang tutuusin po, kung talagang mag-testimony, maghapon po ako magte-testimony. Pero ang masasabi ko po, napakabuti po ni Lord sa aming pamilya, lalo-lalo po sa atin. Buhay na buhay po ang Lord sa aming pamilya at sa atin po lahat. Lahat po. Kaya po, wala po ako masasabi sa Kanya, buhay na buhay po ang Lord sa atin lahat. Maraming salamat po. At napakabuti po dahil naging chosen po ako, chosen po aming pamilya, dahil nandito po kami sa Abundant Life Church. Dito po kami lumalim, dito po namin nakilala si Lord Jesus, na ating tagapagligtas, na ating Savior, lahat-lahat nasa Kanya po. Maraming salamat po, Lord Jesus, na pinili niyo po kami magpapamilya. Kami po lahat na nandito sa Abundant Life Church. Love you, Lord Jesus. Palakpakan naman natin si Sister Risa. Sige po, salamat po sa Panginoon. Amen. So, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayun, parang nasak tayo lahat doon sa testimony na yan. Hallelujah. So, mabuti ba ang Diyos? Sabi mo sa kakatabi mo, mabuti ang Diyos. Amen. So, salamat at muli ay pinagsama-sama tayo sa lugar na ito ng malakas pa. Mabuti ang Diyos. No? At mamaya po ako naman din may share na napakaganda po na sharing. No? Sabi nga, sa buhay ng tao ay maraming pagsubok. Habang nabubuhay tayo, may pagsubok. No? Tayo po'y manalangin bago po tayo magsimula. Muli o Diyos, salamat po Panginoon sa buhay na aming tinanggap ngayong araw na ito, na kami po ay malakas, na kami po ay nakapagpapapuri sa iyo, na kami Panginoon ay humihiyaw
at nagpapasalamat ng may kagalakan sa aming mga puso. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Ikaw, Panginoon, ang siyang magliwanag sa mga oras na ito, habang ang iyong mga salita ay aking pong ibinabahagi. Salamat, O Lord Jesus. Ito po aming dalangin. Amen and amen. Amen. So, sabi nga, ilan ba sa atin yung karamihan, yung minsan ay nawawala yung excitement. Ano ba sa Tagalog excitement? Yung kagalakan. Yung parang excited ka. No? Yung naranasan mo yung parang may matatanggap ka, nung pala biglang wala. No? Yung pananabik, nawawala yan. Minsan nangyayari yan. No? At nagkakaroon ng mga konting problema. Halimbawa, may bibili kang sasakyan, biglang nagka-problema. Ano? Yung bahay na pinapangarap mo, gusto mo makuha, biglang nagkaroon din ng problema. So, excited ka, ito, nakuha ko na, na-down ko na. Pero ba't nang huli? Parang nagkaroon ng problema. Marahil ay hindi lamang ikaw ang dumanas ng ganyan, ng ganitong process sa buhay, yung mawalan ka ng joy, nang mawalan ka ng sigla. Marami, nawalan ka ng mahal sa buhay, akala mo matagal mo makakasama, nung pala, mas mauuna pa sa'yo. Ano ba ang naiisip natin nakikita natin sa screen na yan, yung joy of bearing fruits? Ano ba yung nakikita natin? Pag nakikita mo yung fruits na yan, ano yung nakikita mo? Ano yung sumasagi sa isip mo? May nakikita kang ubas, may nakikita kang puno na hitik ng bunga. Ubas siya. Ubas yung nilagay natin kasi yun naman lagi ang ini-illustrate ng ating Panginoon, yung ubas. So ngayon ay sa ating pangalawang gabi ng ating pagtitipon, ano ba yung nakikita mo sa ganyang nagbubunga siya? Kung ikaw nakita mo yung ganyang puno, ano gagawin mo? Ano yung una mong gagawin pag nakita mo isang puno na hitik sa bunga? Pipitasin. Siyempre pipitasin, may bunga. Bakit mo siya pipitasin? Gusto mo siyang tikman. No? Tingnan mo yung katabi mo. Baka gusto mo nang pitasin yan. Yan. At yung bunga naman ng nakikita natin na yan, sa atin, sa pagtatrabaho natin. Sa pagtatrabaho natin. Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit nagsisipag tayo? Kasi gusto natin magkaroon ng bunga. Ano yung bunga ng pagtatrabaho natin? Kumikita tayo ng salapi. Nabibili natin yung gusto natin bilhin. Yun yung bunga. Hina-harvest mo siya. Yan yung tinatawag na kasipagan. Andito yung happiness, pero walang joy. Masaya ka, no? Natatanggap mo siya, pero yung joy, iba kasi. Amen? Bakit? Kasi hindi mo siya madadala. Gaano ka man kasipag, gaano ka man kumayod ng kumayod, pansamantala lang lahat. Sabi nga ng opening prayer natin, pansamantala lang lahat. Amen? So, this evening, nais kong i-share sa inyo kung bakit iba yung happiness at saka iba yung joy. Ano ba talaga? Yun, ano ba talaga? Ba't ayaw lumipat? Next po. Ayaw lumipat. Yun. Ayaw. Yun. Ang title po natin is, ano po yan? Basahin po natin yung taas, yung kulay puti. Losing the joy of salvation. Marami sa atin, maraming nagpupuyat, maraming nagsisipag, pero mayroong kulang. Basahin po natin yung kabila. Ang sabi po dito, restore to me the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Sabi dito,
Sana ibalik sa akin ang kagalakang nararamdaman ko noong iniligtas nyo ako. At bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. John 15:11, ano po sabi? I have told you this so that my joy may be in you. Sino pa nagsasalita? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ko sa inyo ito dahil ang aking kagalakan ay maranasan natin. And that your joy may be, sabay-sabay po, complete. So ano ang gusto ng Panginoon? Yung joy na yan? Kumpleto. Ibig palang sabihin, kung meron pa ng kagalakan, hindi pala kumpleto. Kailangan pala kumpleto siya. Amen? Kailangan complete siya. Ang sabi ng Lord, I have told you this so that my joy may be in you. Sinasabi ko sa inyo to para ang kagalakan na ito ay mapa sa inyo. Amen. Ano kaya ang gustong ni Lord na ibigay sa atin na joy? Anong joy pa, Lord, ang ibig mong ibigay sa amin? Ano ba yung message mo sa gabing ito? Kasi sabi ni David sa Psalm, ang sabi niya, restore to me my joy. Restore to me the joy of your salvation. Ang sabi ni David. And uphold me with a willing spirit. So, ibig sabihin, ano ba yung spirito ni David noon? Merong nagawa si David na hindi pagsunod sa Lord. Kaya sabi niya, restore to me, O Lord. So, nanalangin siya. Ang ganda ng testimony, no? Ayun. Ang ganda ng testimony, sabi nga nun, natagpuan dito ang Panginoon. Amen? So, ano po ang ibinabahagi ngayong gabi ng ating mensahe? Ano ba ang gusto ng Panginoon sa buhay ng bawat isang nandito ngayon? Ano ba ang tunay na buhay? What is the real life? Kumain, natulog, nagtrabaho, kumita, bumili ng pangangailangan, mga pangangailangan personal, no? Pero ang lahat ng iyon, tatagal kaya? Bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, bumili ng asawa, binibili sa ibang pasi asawa eh. Pero ang lahat ng iyon, ano sa tingin natin mga kapatid? Kumpleto ba ang kagalakan ng isang tao? Ano ba ang ibig pahiwatig ng ating Panginoon? Next po. Yon. Last Sunday, meron tayong gift kay God. Amen. Siyempre ko, kumpletuhin natin. It is a gift from God. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, God saved you by His grace when you believe. And you can take credit for it. Credit for this. It is a gift. Yun. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. Tatagalogin po natin. God saved you by grace. Ano ba sa Tagalog ang grace? Biyaya. Amen. Biyaya ng Diyos yung pagliligtas sa atin. Ikaw na yung pinakamayaman, ikaw na yung pinakamagaling, ikaw na yung pinakamaganda. Pero ang sabi ng Lord, salvation is not a reward for the good things we have done. Teka muna. Nagpakabait ako, tumulong ako,
Maganda yung pakikipagkapwa-tao ko. Pero ang sabi ng Bible, salvation is not a reward for the good things you or we have done. Sa mga kabutihan, sa mga kagandahan loob, hindi, hindi yun nabibilang na dahil doon ay ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan. Hindi pa ako nagsabi niya ng Biblia. Bakit naman, Lord? Ang bait-bait ko naman nung ako'y nasa mundo. Ang bait-bait ko naman nung ako'y mayaman. No? Ako'y tumulong, ako lahat ginawa ko. Bakit po nasabi nyo na yung reward ng salvation ay hindi dahil sa aming mga mabubuting gawa? Bakit po? Magtitinginan sila lahat. Bakit kahit mabait ka na, mabuting tao ka na, tumutulong ka sa mahihirap, no? Tumutulong ka sa church, pero hindi pa rin yun ang pwedeng batayan para sa iyong kaligtasan? Malalim po ba? Malalim, no? Dahil ang tao, pakinggan po natin mabuti, dahil ang tao ay may kayabangan. Dahil ang tao, kapag siya ay nakatungtong na sa kalabaw, mas malaki pa siya sa kalabaw. Kaya ang salvation ay galing sa Diyos at hindi sa mabubuting gawa natin, ay para ipakita ng Panginoon na wala tayong magagawa kung wala kang Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Mayabang ang tao. Nakahawak lang ng pera, yumabang na. Nakabili lang ng magandang sasakyan, yumabang na. Nakatulong lang sa kapwa, ako tumulong sa'yo, ako nag-upo sa'yo, ikaw na kaya ka naging presidente, nanumbat na. Hindi pwedeng maging batayan ang mabubuting gawa para sa kaligtasan mo. Dahil tayo ay tinubos ng Panginoon by grace. Sabi mo sa katabi mo, tinubos pala tayo ng Panginoon dahil sa biyaya niya. Hindi dahil sa mas maganda ako sa'yo. Amen? Parang walang masaya. Amen? Ganun ang tao eh. That's the reality of a human. We cannot deny it. Kaya hindi pwede na magmalaki tayo sa Diyos. Ikaw, babayaran mo yung kasalanan mo sa pamamagitan ng mabubuting gawa mo? No. Hindi papayagan ng Diyos yun. Ang sabi ng Panginoon, sabi dito, salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. Na walang pwedeng magmalaki para dyan. Amen? So Lord, kung ganun po pala, na hindi pwedeng maging batayan yon, ibig po bang sabihin, hindi na kami magpapakabait? Wag naman. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang ibig po sabihin ng Lord, wag tayong maging hambog. Wag tayong maging future pastor. Wag tayong maging mayabang. Dahil darating ang panahon, kapatid, yung dating itsura mo ngayon na ganyang maganda ka, yung itsura mong matipuno ang katawan mo, yung itsura mong kinagagandahan ng iyong pangangatawan, kukupas at kukupas yan. Amen? Kung ikaw dati Miss Universe, noon yon. Pero darating ang panahon, malulukot yung balat na yan. Amen? Ano yung pagmamalaki natin? Wala. Ano dapat natin gawin? Lord, ano po ba kasi ang nangyayari kapag tayo ay hindi namumunga? Ano ba yung gusto mong gawin namin para kami ay lalong pagbalik namin sa iyo ay kapiling ka namin ng masaya? Yung masasabi mo na, Lord, eto ko ngayon, sumunod po ako sa iyo.
Nais ko po magkwento ng maiksi kwento lang. Ito po kwento ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dapat na tayo ay mamunga. Amen? Ang sabi po dito, in the book of Matthew, chapter 21, verse 18, on the next day, early in the morning, madaling araw po ito, Jesus left Bethany to return to Jerusalem. On the way there, he was hungry. Oh, nagugutom din pala si Lord. Ano kayang gutom ang ibig sabihin nito? Sabi kinaumagahan, nang pabalik na ang ating Panginoong Hesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. No? Ba't nagutom siya? Ano nakita ng Lord? Siyempre, pag tayo nagugutom, ano hinahanap natin? Pagkain. Naglalakad eh. Walang baon. Siyempre, nagutom siya. Ibig sabihin, wala silang baon. May dala silang pera, pero walang tindahan. So, ano nakita ng Lord nung time na yon? He saw a fig tree near to the road. He went to see if it had fruit on it. Pakinggan niyo po mabuti. Alam ko po, nababasa niyo na ito. Pero tingnan natin ang mensahe ng Panginoon. Sabi rito, nakita daw ng Lord yung isang puno. Yung fig tree. Sino po yung nakakita na ng fig tree dito? Fig tree. Meron dito sa Pilipinas niyan eh. Masarap po yung bunga niyan, yung fig tree. No? Hindi siya baboy ha. Fig tree po ang tawag nila. Masabaw po siya na makatas at matamis. Ang sabi po dito, he went to see if, ano po sabi? Nababasa po ba nila? Sabi rito, he went to see if it had fruit on it. Tinitingnan ni Lord kung may bunga yung puno. But there were only leaves on the tree. Dahon lang. Walang bunga. Tingnan mo yung katabi mo kung dahon lang yan. Walang bunga. Si Sister Clarissa, may bunga na to. Oh, ang dami ng bunga. No? Makikita may bunga eh. Si Lord, nung nakita ni Lord, walang bunga. Matutuwa ka pag walang bunga, gutom na gutom na. Natuwa po kaya ang Panginoon? Nung makitang walang bunga yung puno, ano sabi ng Panginoon? Sabi ito, only leaves on the tree and no fruit. Jesus said to the tree, no fruit will ever grow on you again. Ooh. Wala daw. Wala na raw ano? Bunga, hindi ka na mamumunga kailanman. Then immediately, the tree became dry and it died. Oh, on the spot. On the spot, nung sinabi ng Lord na hindi ka na mamumunga. Kahit kailan hindi ka na mamumunga. Ang sabi po ng banal na kasulatan, immediately, kara-karaka, yung puno natuyo at namatay. Walang bunga. Yan po yung physical na nangyayari. Walang bunga. Kapag tayo hindi namunga, ano mangyayari? Patay tayo sa pananampalataya. Ang gusto ng Lord, namumunga ka. Ang gusto ng Panginoon, may nakikita na bunga mo. Amen? It will bring joy, hindi lamang sa iyo, kundi sa Panginoon. Kung ikaw ay lumalago sa ating Lord, natutuwa ang Panginoon. Namumunga ka. Ibig sabihin, may silbi ka bilang isang anak ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung atin po titingnan, may pangako ang Lord. Hindi lang puro trabaho tayo. Hindi lang puro
iniisip natin yon. Kasi si Lord din ang nagbibigay ng ating mga kabuhayan. Amen. Amen? Walang agree? Gusto niyo patunayan ng Bible na hindi ka pababayaan ng Lord kahit di ka magtrabaho? Hindi ko naman sinabi mo kayo magtrabaho. Ang ibig ko lang po sabihin, gusto niyo bang makita na mismo ang ating Panginoon ay nagsabi na think about the wild birds. Tingnan nyo ang mga ibong ito. They do not plant seed. Hindi sila nga nakagtatanim in the ground. They do not cut down plants to eat. Hindi sila nag-harvest para sila makakain. They have no building to store food. Wala silang lalagyan ng mga pagkain. Nakita niyo mga ibon sa umaga? Ano ginagawa ng ibon sa umaga? Maingay sila. Bakit? Naghahanap ng pagkain. Pero ano sabi ng Lord? Pinakakain sila ng Panginoon. But God your Father, sino yung ama ninyo? Hindi nyo ama si God, but ayaw nyo mag-amen. But God your Father in heaven, hindi yung tatay mo sa laman ha. God your Father in heaven, ano sabi? Gives them food to eat. You are much more valuable than the birds. Ano pa ibig sabihin? Mas mahahalaga pa kayo kaysa ibon. Bakit ka gugutumin ng Lord? Siya nagsabi niyan, na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon, hindi ka magugutom. Amen? Gusto niyo ba magutom? Ayoko magutom eh. Ang ibig po sabihin ng Panginoon, kapag tayo'y laging nakikinig ng salita ng Panginoon, magagabayan ka ng Holy Spirit. Magagabayan ka kung ano mga decision making na dapat mong gawin sa buhay. Marami tayong desisyon sa buhay na tayo mismo ang nagdesisyon, kaya tayo ay nalubog. Hindi tayo nag-submit sa Lord. Mas minabuti natin na ang ating mismong desisyon ang ating masunod. But hindi tayo nagsabi sa Kanya, Lord, ano po ba pwede kong gawing desisyon? On the spot, dinesisyonan mo, ano nangyari? Sa bandang huli daw ang pagsisisi. Katulad ng aking pong pinuntahan kahapon, mga kapatid, ako po'y nalungkot dahil ako po ay supposedly morning po ako mag-preach. But sabi ko sa ating mga pastors na meron akong mission na yung isang taong ito ay isa kong kaibigan, classmates, mayaman, nagsikap para makaangat sa buhay. At nang siya yumaman, yes, yumaman. Pero, ang nakalulungkot po, minsan sa buhay natin, nakakalimutan natin na kailangan din pala uma-attend tayo sa church, kailangan din pala nagsiserve tayo sa Lord. Bakit? Para pagdating ng ganitong pagkakataon, hindi ka na pakikinabangan at wala ka nang nauunawaan. Yan po yung isa kong classmate na pinuntahan ko, pinag-pray, sila umiiyak. Sabi ko, okay, malungkot. Meron tayong Diyos. Sa kailang pagsisikap, gumanda ang buhay. Pero dumating yung time, ganyan na naging kalagayan nila. Ito pa po ang isa. Mga classmate ko po yan. Na siya po, within my dreams, sabi niya, puntahan mo ako. Gusto ko ipag-pray mo ako. And then, pumunta ako kahapon. Sabi ko, kinakausap mo ba ako sa panaginip mo? At pinupupunta mo ako dito para pag-pray kita. Tumango siya. Yun po yan, nakabubuhay na lang po siya sa oxygen.
Pero yung mind niya, okay pa. Nakakaunawa pa. Umutulo ang luha, wala nang magawa. Makita niyo po yung higaan na yan, mahal po yan. Hindi ko naman kaya bumili at saka ayokong bumili niyan. Grabe po yung kwarto nila, kompleto lahat. Pero wala magagawang pera eh. Amen? Kung ako'y nasa kalagayan ganyan, wag naman, Lord. Masaya ako kasi naglingkod ako sa Lord with my life. Binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. Hindi ako magsisisi. Kaya yung tawag niya, sabi ko, Pastor Jappy, sabi ko, ito muna. Talagang hindi ko matiis na hindi puntahan. Pati sa panaginip ko, miikot. Pipray sila na siya na pag-pray ko siya. At na-confirm ko kahapon. Sabi ko, paano yung tawag mo sa akin? Natutulog ako, pare. Sabi ko, gusto mo ba pag-pray talaga kita? Sabi ko, gusto mo pa mabuhay? Pero sabi ng asawa, tanggap na nila. So nakakalungkot po kung sa buhay natin, ang lakas natin ngayon, kaya nating pumunta sa church, kaya natin mag-serve kay Lord, ba't di natin gawin? Hihintayin mo pa ba na maging ganyan ang kalagayan mo bago mo tawagin ng Panginoon? Bago mo siya paglingkuran? Panghihinayangan mo ba mga oras na pumupunta ka sa church upang pasalamatan mo ang Diyos na sa mga huling sandali ng iyong buhay ay sa Kanya ka rin naman babalik? Lahat ay temporary, mga kapatid. Wala kang dadalhin kahit 5 sa pinagpapaguran mo. The reality of life is there. Kaya ang sabi ng Lord, you are not citizens here on earth. You are citizens in heaven. Amen? Lahat tayo babalik sa Kanya. Kapatid mo, asawa mo, magulang mo, anak mo, lahat po, hiram yan. Kaya lagi ko sinasabi ko sa iyo yan, may kontrol ka sa buhay ng taong yan. Sabi mo, hindi ka mamamatay, hindi siya mamamatay. Pero bakit namamatay? Kasi nga, hindi sa atin. So ano gagawin natin sa buhay natin ito? Habang nabubuhay tayo, huwag tayong mahinaing mga kapatid. Let the fruit of our labor na ipakita natin sa Panginoon na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Habang tayo may lakas, huwag kang manghihina, kapatid. Dahil darating ang panahon, ang sabi ng banal na kasulatan, iuunat mo, Pedro, darating ang panahon, iuunat mo ang iyong mga kamay at dadaling ka at bibihisan ka sa hindi mo ibig. Yan po ang isa sa mga pinaghahandaan natin. Ano po ang pinaghahandaan natin, mga kapatid? In our conclusion, ano sabi? Whosoever believes in the Son has eternal life. So, sino gusto magkaroon ng eternal life? Yan. Yan ang prutas na kailangan nating mithiin, mga kapatid. Eternal life. Bakit? Ano ba ang eternal life? Buhay na wala hanggan. Ano yung laban ng gift ni Lord? Salvation. Kaligtasan. Ang nais ng Diyos, ikaw ay Kanyang makasama. Tayo ay magsasama-sama doon. Amen. Pasamantala lamang tayo dito. Tayo magsasama-sama sa langit kasama ang ating Panginoon. Siya ating pupurihan at pasasalamatan. Ang sabi dito, but whoever reject the Son will not see life. Sino man daw ang umaayaw, nagre-reject sa ating Panginoon, ay ano? Hindi makakakita ng buhay. For God's wrath remains on them. Kaya tonight, ako po'y nakikiusap na ang ating buhay ay ialay natin sa Diyos. Ialay mo sa Diyos ang buhay mo, kapatid. Ayaw ng Diyos na maiwan ka dito. Gusto ng Panginoon, kasama-sama tayo sa taas. Dahil darating ang panahon,
kapag tayo'y muling ginising at iminulat ang ating mga mata, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sama-sama po tayo. That is the fruit of your labor. Because your labor is not in vain. Hindi mawawala ng kabuluhan ang pakikinig mo ng salita ng Panginoon. Hindi mawawala ng kabuluhan ang pagtupad mo sa kanyang mga utos. Sapagkat sa iyo din naman pupunta at ikaw din naman ang makikinabang. Tayo po'y tumayong lahat. Muli pa, mga kapatid, ating awitan ng ating Panginoon. Kahit di ka umaawit dati, awitan mo, Lord. Pasalamatan mo siya. Alam niyo po ba na ang pag-awit sa Lord ay isang pamamaraan ng panalangin, isang pamamaraan ng pagpupuri. Kaya si Haring David laging umaawit sa Lord dyan. Nakita niyo naman ang kanilang mga naging buhay. Sila'y masaganang masagana sa kanilang buhay. Tayo po'y sama-sama umawit sa Panginoon. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman,
Ikaw ang palaging nagtutuwid sa amin. Ikaw ang palaging nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa, ng katagumpayan. Kung wala ka sa aming buhay, maaari, Lord, masasabi namin kulang na kulang ang pagiging tao namin. But by your grace, O God, pinagaling mo ang aming mga karamdaman. Binigyan mo ng lunas ang bawat buhay, ang bawat problema, ang bawat relationship. O Diyos, kung hindi ka tapat sa amin, marahil lang kami mga hinahawakang kabuhayan, mga trabaho, mga inaasahan ipangbuhay sa aming pamilya, marahil ay hindi namin ito nararanasan. Tunay at tapat ang iyong pag-ibig. Tunay at tapat ang iyong mga pangako. Lord, nais ka namin makasama sa huling yugto ng aming buhay. Palakasin mo nawa kami, ang bawat pamilyang nandito at mga nanonood. Bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, upang patuloy kaming magpasalamat, magpuri sa iyo ng sama-sama. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa mga kaligtasang aming tinanggap sa buong linggo nagdaan. Iningatan mo kami sa iyong mga kamay. Walang na-aksidente. Walang nawala. Ipinaranas mo pa rin sa amin ang iyong faithfulness. Salamat, Lord, sa pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa pagtitiwala mo. Purihin, purihin at dakila mong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Pinagpalang hapon po sa bawat isa, and ngayong oras pong ito, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay ng mga kaloob sa Panginoon. And before we pray and offer our offerings unto the Lord, let me read in Luke chapter 14 verses 16 to 24. Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me.' Another said, 'I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' Still another said, 'I just got married so I can't come.' The servant came back and reported to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and compel them to come in so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet." Amen. So may isa pong tao na nag-prepare ng banquet and he para pong piyesta, no? And he invited a lot of people. And those people who were invited, hindi sila dumating dahil marami po silang mga excuses. Sa buhay po natin, marami po tayong, minsan ganito po yung pwede nating maging attitude when it comes to financial blessing.
pinagpe-pray po natin sa Panginoon na, Lord, pagpalain niyo naman po kami ng mga gantong bagay. Kailangan po namin yung mga gantong bagay para maranasan po namin yung mga ganitong bagay. Pero kapag pinadala na ng Panginoon, ay Lord, wait lang po, uunahin ko muna tong kailangan dito sa bahay. Uunahin ko muna po tong mga bagay na kailangan sa area na to. Amen. Hindi po masama na mag-pray first, tulad ng mga taong to na magkaroon ng asawa, ng mga bagay na nais at gusto natin, kailangan natin. But I pray na yung maging attitude po natin is something that is obedient still to the Lord. Kasi po, makikita natin sa Bible kung sino yung nag-o-obey sa Panginoon, especially when it comes to finances, pinagpapala po ng Panginoon. Amen. Yung mga taong sumusunod sa Panginoon, sa mga pagpapala na binibigay ng Panginoon, ibinabalik po yan ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. And I pray po na magkaroon tayo ng puso na tulad ng mga naunang tao sa atin, nina David, nina Abraham, nina Moses, hindi tulad ng mga taong to na naimbita at kung ano-ano yung in-excuse para hindi makapag-obey sa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful time. We thank you for another fellowship, opportunity, Father God, to hear from you, to honor you, to worship you, O Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa at sa oras na to, Panginoon, na mapapapurihan ka at madadakila ka sa pagbibigay, Father God. Lord, first and foremost, we thank you for all the blessings that you have given us, all the resources, O Lord, sa mga businesses, sa mga trabaho, Panginoon, na meron kami, and whatever resources, Lord God, ng aming mga pangangailangan na ibinigay mo. And right now, Lord Jesus, we pray for an attitude and a heart that cheerfully gives. We pray, Panginoon, na ibalik namin ang nararapat sa pangalan mo at nararapat para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong sumusunod sa pagbibigay at tulungan mo kami, Panginoon, kung meron mang mga Lord, unfaithfulness sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Ngayon pa lang, Panginoon, Lord, help us to overcome. Give us the joy that gives, Panginoon. And we pray, Father God, na ikaw lamang ang mapapurihan at madakila sa lahat ng meron kami. For in the first place, Lord, you have given them for us as a blessing, Lord God. Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Let's give to the Lord po. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Sing the Lord. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Pinagpala po ba ang bawat isa? Amen. Mahina po, pinagpala po ba ang bawat isa? Amen, amen. Magandang hapon po. Yan, dadako po tayo sa ating announcement. Ayan. Sa second service na tayo. Pero ini-invite din po namin kayo sa ating morning service. Ayan. Di ba po yung ating topic ngayon is to serve. Diba? Dapat, kaya yung ating mga buhay ay para kay Kristo. Amen po ba? So ito po yung ating evangelism ministry. Tinatawag po natin Go Ministry. Ayan. Sino po yung nais na tumulong, mag-mission, mag-evangelize? Lapit lang po tayo kay Pastor Aris. Ayun po, yun nandun po sa kabilang side. Ayan. Next po. Ayan po ang ating mga volunteers.
Ayan, meron din po tayo every Saturday, 9 a.m. After po ng Dawn Watch, diretso na po tayo sa sa ating coach. Ay, wala pala si coach natin. Ay, wala, umuwi na. Ayan, si ating Coach Rod, yan, lapitan lang po natin si Coach Rod. Or pwede rin po nating lapitan ng ating music director kung meron po tayong mga tanong or gustong magpa-register. Ayan. Wala po, free lang po. Ayan. Next po. Ayan, meron din po tayong Bible study. Mag-start na po tayo next week. This coming week po, at 5:30 p.m. Libre lang din po. Pa-register lang po tayo kay Sis MG na nakaupo po doon. Yung naka-black, yan. Ayan siya. Pag nakita po kayo ng red na sapatos, siya na po yan. Ayan. Ayan po. At atin pong, syempre, pag-pray po natin ang ating mga pastoral team. Sasabak po sila sa isang seminar. Tama po ba? Seminar. Congress 2024. Ayan. Kung meron din pong gustong mag-donate para po sa ating mission, para po sa ating mga pastor, we are open. Yan, welcome po para tumulong, para mag-donate po, para po sa ating mga pastors. And next po. Wala na. Ayan, ang ating mga services. Ayan, 10 a.m. to 12 noon ang ating first service. 5 p.m. to 7 p.m. naman po, katulad po ngayon ang ating second service. And every Wednesday po, meron tayong prayer night, 7 p.m. to 9 p.m. And ang ating Dawn Watch, every Saturday, 5 a.m. to 7 a.m. Ayan. Invited din po ang bawat isa na yung may mga anak po dyan, yung may mga apo, ang Light Life Youth Jam. Yan po, para sa mga kabataan naman po yan. Pwede nyo rin pong lapitan dyan si Sister Farah Precious and si Pastor Noah. Ayan. Kung meron po kayong, kung gusto nyo pong ilapit, wala nang pong bayad. Libre lang. Ayan, next po. Ayan. Meron din po pala tayong mga pages, ang Abundant Life Church Angeles. Ayan po, pa-like naman po, pa-follow and share, paki-share na rin po. Ayan. Para makita nyo din, ma-update din po kayo sa mga kaganapan sa ating church. Ayan. Ayan rin po yung ALC Light Life. Ayan, sa mga kabataan po yan. Ayan, pa-share na rin po. Ayan. Meron pa po ba? Wala na yan. Kung may mga gusto pong magkaroon ng life group, ayan po, inaanyayahan ko po yung mga kananayan, yung kung meron pa po kayong mga friends, ayan, lapitan lang po natin si Sis Marisa, ayan po, Dalida. And meron din po tayo sa mga katatayan, pwede po tayong lumapit sa ating head pastor, kay Pastor Joe po, or kay Pastor Jappy, ayan. And then sa mga youth, ayan, kung meron pa kayong gustong ma-sharean ng mga kabataan niya, lapitan niyo naman po si Pastor Noah. Ayan. Maraming salamat po. To God be the glory. Sabing amen, nawawala. Praise, praise. Yun. Sige po, tayo tumayong lahat. Nais ko pong pag-pray yung mga gift na ako po ay natutuwa naman. No? Kaya tatanong kung may bayad kasi sa ibang churches kasi nagiging yung ang daming bayaran dito. Dapat hindi ganoon. Dapat alam natin na sabi sa mga kapatiran na ang lahat ay libre sa Lord. Amen. Sabi nga po sa banal na kasulatan, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Lahat daw ng ating mga gagawin, no? Lahat daw ng ating plano, kapag daw ay dinulog natin sa Lord, ito ay magkakaroon ng katagumpayan. Amen? Sige po, tayo manalangin. Muli, O Diyos, dumako na naman po kami sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay. I pray, Father God, sa buhay, Panginoon, ng mga kapatiran, ng mga nanonood ngayon. At Lord, yung mga lumapit sa iyo na ikayong dalawa lamang ang nag-usap. Dalangin namin, Lord, na marinig mo po sila. At ganoon din, Panginoon, sa mga nasa banig ng karamdaman, I pray, Father God, stretch your healing arm
In Jesus' name. Abutin mo po sila, Panginoon. Ano mang bukol, ano mang nararamdaman, ano mang sakit. Lord, pagalingin mo po kami. Haplusin mo po kami ng iyong mapagpagaling na kamay. At gayon din, Panginoon, sa aming mga anak, bless them mightily, Father God. Ikaw, Panginoon, na maghubog sa kanila sa pananampalatayang buhay. Gamitin mo po kami sa buhay ng aming mga anak upang sila, Panginoon, ay lumaki ng may katagumpayan, lumaki ng may pagtitiwala sa iyo. At Lord, sa aming mga hawak-hawak ng negosyo, mga trabaho, Panginoon, alam niyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Kami po yung naniniwala at nananampalataya na hindi mo kami pababayaan, anuman ang mahawakan ng aming mga kamay ay pagpapalain. Sapagkat kami minsan ay naglingkod sa iyo. Salamat, Lord, sa pagtitiwala mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo po sa aming buhay. Naway lubusan kayo yung gawing banal ng Diyos na sa nagbibigay na kapayapaan at naway panatilihin niya wala kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat at tumatawag sa inyo at gagawin niya ito. Sumainyo nawa kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabay-sabay po tayo. Ang ating mabuting Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo ng mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalaan ka ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Shalom, shalom!